Ayan guys, welcome back po muli dito sa ating munting channel ni Nehemiah and Shine. Tayo ngayon po ay magbibigay ng konting reaction dito po sa mga nagaganap dito po sa ating pong bayan. Particular dito po sa issue pa rin po ng korupsyon mga kababayan. Kung saan ito po ay unti-unti na nga pong pinapatay ito pong issue sa flood control anomaly mga kababayan. At buti na nga lang mga kababayan ay biglang nagkaroon po ng panibagong balita na ito daw po si Saldico ay nahuli na. Oo. At yun po, nung naka 2 days ago po yan na balita mismo ni BBM. Siya mismo yung nagbalita nito. So tayo naman dahil tayo po ay naniwala at tayo po ay naniwala na kapag yung higher authority mga kababayan ang magsalita ay ito po ay totoo. Kaya naman ay talagang inaasahan po natin na ito po ay sa lalong madaling panahon itong si Saldico ay mapauwi dito sa Pilipinas. Pero ang ating pong na ipagtataka mga kababayan, bakit sa mga hanggang sa mga oras po na ito, 2 days ago na po yon. Ayun, 3 days na ay wala pong follow-up doon po sa balita po na yon. Oo. So, ito po ay mayroon pong mga nagbabalita na ito daw po ay fake news. Oo, lalong-lalo na po itong si dating spokesperson Harry Roque nang sabi niya ay hindi daw po totoo itong sinasabi ni Bongbong Marcos mga kababayan na nahuli na si Saldico. At nagtataka daw siya, mismong presidente pa ng Pilipinas ang papakalat ng fake news. At kaya niya raw po ito nasabi mga kababayan na fake news po ito yung binalita ni BBM na nahuli na si Saldico dahil siya daw po ay tumawag doon po sa Czech Republic Authority o doon sa Prague, doon po sa mga pulis po doon, kung mayroon nga pong Saldico na nahuli sila. Oo, kasi ayon kay Bongbong Marcos, kaya naman daw ito nahuli si Saldico dahil pumasok po ito sa Czech Republic na walang kaukulang papilis. Kumbaga, paperless po siya na pumasok sa Czech Republic. Galing po yata ito sa Germany. Tapos pumunta ng Czech Republic na walang naipakitang dokumento, kaya daw po ay siya po ay inaresto. Pero ayon kay Harry Roque, wala daw po itong katotohanan. Fake news daw po ito mga kababayan. So tayo naman ay hindi naman kaagad dito naniwala din kay Harry Roque na totoo din po ang kanya pong sinasabi. Siguro tayo naman mga Pilipino ay tayo po ay marunong naman pong maghintay. Lalo pa na yung unang nag-report ay ang ating Presidente BBM mismo. Oo, Presidente ng Pilipinas. Siguro maghintay tayo ng mga, kasi 3 araw pa lang naman eh. Opo. So hintayin natin mga 1 week. Oo, kung ano na ba talaga ang development dito sa binalita ni Bongbong Marcos, kung talaga bang nahuli na itong si Saldico. So maghintay-hintay po tayo mga kababayan. Huwag po kaagad naman tayo maniwala doon sa mga nagre-rebat na hindi daw po ito totoo. Oo, fake news daw po ito. So yun po. Pero dito po sa atin pong pag-uusapan mga kababayan, dahil nga po ay bigla po itong nabuhay itong issue sa flood control dahil nga po sa pagkahuli di umano ni Saldico. Oo. So anyway mga kababayan, punta na po tayo doon sa atin pong pinaka-topic mga kababayan. Ito nga po yung itong si Yorme kasi mga kababayan, pumunta po ito. Oo. Pumunta po ito sa mga DDS vloggers o sa mga DDS host doon po sa channel ni Kibuloy sa SMNI mga kababayan. Yung kanila pong programa doon, yung Vox Populi ba yun? Vox Populi. Yan.
So itong si Yorme, naging guest po doon sa programa na yon. Oh, kaya naman siya naging guest doon, naimbitahan siya doon kasi itong mga karamihan po doon sa mga naging anchor dito sa programa na ito ay mga campaign manager po ito ni ni Yorme noong nakarang eleksyon, presidential election. Oo. Sila Banat Bay. Basta, ang kilala ko lang talaga doon na si Banat ba yung pangalan. Pero may mga nakita pa akong mukha doon na sa side ni Yorme, mga kababayan. Kaya naman, hindi nakapagtataka kung bakit itong si Yorme ay maimbitahan po doon. Dahil siyempre, kakampi niya itong mga ito na nag-imbita sa kanya. Oo. Nangampanya po ito sa kanila, sa kanya noong nakaraang eleksyon. So ngayon mga kababayan, dito nga po ay nabanggit itong katiwalian dito po sa flood control anomaly mga kababayan. Ngayon, itong si Yorme mga kababayan, natanong po ito ng isa po doon sa mga host ng programa po na yon na kung naniwala ba itong si Yorme na itong si BBM ay siya po ang mastermind dito sa nakawan sa gobyerno. Aba, ang naging sagot po ni Yorme mga kababayan, wala po siyang patumpik-tumpik sa pagsagot mga kababayan na ito daw po ay chismis lang. Di ba? So nakakagulat kumbaga mga kababayan kasi alam naman natin itong si Yorme tinitiran niya. Oo. Itong si Bongbong Marcos nung panahon nung eleksyon, mga kababayan, 2022, inakusahan niya itong si Bongbong Marcos na mayroon pong itong ginawang katiwalian na hindi daw po binibigay sa bayan itong utang ni Bongbong Marcos, yung pamilyang Marcos sa state tax. Oo, mga kababayan, 200 billion, mga kababayan, ganon kalaki. Mga kababayan, ang utang daw ni Bongbong Marcos at may decision na daw ito sa Supreme Court. So itong si Isko Moreno talagang naniwala sa mga panahon na yon na itong si Bongbong Marcos ay may ginagawang katiwalian. O, di ba? Kapag ikaw ay hindi nagbabayad ng tamang tax, lalo na itong state tax, mga kababayan, ay ikaw ay isang tao, matatawag na ikaw ay isang taong tiwali dahil tungkulin mo yan na bayaran mo. Oo, yung tax ng iyong mga ari-arian. Pero ikaw ay hindi ka nagbabayad. Akalain mo umabot ng 200 billion. Grabe, ang laki noon. So yun po ang iniingay nito ni Isko Moreno nung campaign period 2022 mga kababayan, pero nakapagtataka, oo, nabigla itong bumaliktad. Oo. Bigla itong bumaliktad. Oo. Kasi talagang sigurado siya noon sa ginawa nito ng pamilya Marcos, yung 200 billion na hindi binibigay sa Pilipinas, hindi binabayaran. O kasi may decision na raw ang Supreme Court, bakit hindi nyo ibinibigay sa taong bayan na maggamit dapat ito? Sa mga ng taong bayan ang pirang ito, bakit hindi nyo ibinibigay yan? So ganon ang dala-dala ni Isko Moreno. Pero ngayon, nakapagtataka talaga mga kababayan, bigla niyang inabsuelto si Bongbong Marcos dito sa katiwalian sa flood control. Mga kababayan, chismis lang daw ito. Oo. Ikaw mismo nagsabi na may bahid katiwalian na itong si Bongbong Marcos kasi hindi nagbayad ng state tax ito na 200 billion. Kalahin mo, 200 billion yon, hindi 200 million, kundi billion ang pinag-uusapan. Oo, tapos sasabihin mo ngayon na yung pagkasangkot
ni Bongbong Marcos dito sa issue ng katiwalian sa flood control ay chismis lang. Ay grabe. Paano naman yung testimonya ni Gutesa na nag-deliver sila sa bahay ni Bongbong Marcos? Yung testimonya ng 18 sundalo. So parang binabaliwala mo ito. Di ba? Tapos sasabihin mo ngayon, kung may ebidensya, dapat maghabla. Ikaw mismo nagsabi, mga kababayan, siya mismo nagsabi sa panahon ng kanyang kampanya na mayroon ng desisyon ng Supreme Court. Kumbaga tapos na yung kaso o sisingilin na lang, pero wala naman siyang ginawang hakbang para masingil ito. Si Bongbong Marcos, di ba siya ngayon yung mayor ng Maynila? Di ba? Isa nakapwesto ngayon si Bongbong Marcos. Di ba sa Maynila? Di ba sakop mo na itong Malacanang? Oh, di ba may kapangyarihan ka na dapat na singilin ito? O bakit hindi mo ginagawa? Oh, sabi mo may desisyon na ito ng Supreme Court. Bakit hindi mo ginagawa? Yan yung malaking katanungan, mga kababayan. Oo, tapos dito sa issue ng flood control ay bigla mong sasabihin na chismis lang. Oo. So saan ka humugot? Oo. Kasi kaya naman na itanong sa iyo yan, yung tanong na yan, oo, na anong masasabi mo dito na nasangkot si Bongbong Marcos dito sa issue ng flood control kung yung nagtanong ay hindi alam yung mga pinagsasabi mo dati against Bongbong Marcos. Oo. Pero kung alam ng mga itong nagtanong na ito na talagang makamarcos ka ay hindi magtatanong ng ganong tanong, mga kababayan. Kaso binabanatan mo nung si Marcos kaya natanong ka ng ganito ngayon. Oo, anong masasabi mo na si Bongbong Marcos ay nasangkot na naman? Kumbaga, kasi mayroon na siyang ginawang katiwalian, yung hindi ayon sa kanya, ayon dito kay Isko Moreno, ay hindi nagbabayad ng estate tax na 200 billion. So malaking katiwalian yon. Ngayon, nasangkot na naman itong si Bongbong Marcos dito sa katiwalian, dito sa flood control dahil ayaw po sa testimonya ni Saldico at ni Gutesa at maging yung 18 Marines. Sasabihin mo ngayon, kismis lang. Ay grabe ka naman, Isko. Panoorin po natin, mga kababayan, itong interview dito kay Isko Moreno. Ayan, Mga netizen ngayon, naniniwala po ba kayo na mastermind nga talaga si Bongbong Marcos sa nakawan na nangyayari sa gobyerno? Ano yun chismis yun parang showbiz ang dating. Yung para sa akin, wala akong makita na itutusok papunta sa kanya. But generally, like for example, I'll put it sa akin na lamang. Sa akin na lamang. Halimbawa lang, isang department head ko. Tapos sa department head ko may bureau. May nangalawit. Katulad kahapon, may nag-text sa akin. Kinutongan na clamping, ang bayad 900, inoperan sa 600. Walang resibo. Kilala niyo yun. Kilala niyo yung nag-text sa akin na yun. Kilala siyang personality. Are. Immediately siniyasat ko. Tapos ano ngayon? Tigpak. Kasi totoo yung reklamo. Sasabi ko, pag pinabayaan ko yun, yung simula sa baba, papalo kay Oli papalo sa akin. Ako mananagot as leader. Kasi under sila sa executive.
Mukhang kinukontra mo mismo yung sinabi mo, Yorme. Oo. Sinabi mo kanina, chismis lang. Ngayon, nagbigay ka ngayon ng example na ikaw rin ang tamaan. O di ba? Itao mo ngayon yung mga gumagawa ng katarantaduhan. Tapos, aminado ka na ikaw yung mananagot doon sa mga ginawa ng mga tauhan mo. Eh, ito na nga, ang dami ng mga akusasyon, nag-deliver kay si Bersame nasangkot, si Pangandaman nasangkot. Di ba sa executive yon ni Bongbong Marcos? So, ibig sabihin, kung ganyan yung linya mo, oo, so hindi mo sasabihin na chismis lang. O bakit nagsipag-resign? Itong mga nasangkot na ito na mga sekretary, di ba? Oh, paano yan? So, parang kinain mo rin, Yorme, yung sinabi mo na chismis lang. Tapos magbibigay ka ng ganyang example na babalik lang din sa'yo. Aakuin mo. Aakuin mo yung responsibilidad. Tapos ngayon, pagdating ngayon kay Marcos, sabihin mo, chismis lang. No klase yun? Eh, ikaw nga, Mayor, willing kang akuin itong mga pagkukulang, itong mga katiwalian ng mga tauhan mo. Oo, aakuin mo. Tapos nga pagdating kay Marcos, chismis lang. Di ba? Ay, grabe. Oo. So, binaliwala mo yung sigaw ng taong bayan. Oo. Hindi maganda, Yorme. Ganun ako. Oh, pero yung ipagtuturo ko yung ibang tao, hindi ko titingnan ang sarili ko, baka mamaya maligaw tayo ng landas. Oh. Kaya may kasalanan ba si President Marcos? Ako tingin ko wala. Sa wala pa talaga. Wala pa talaga. Oo, tama naman yon. Wala pa talaga kasi nga, unang-una, hindi siya pwedeng kasuhan. Oo. Hindi siya pwedeng kasuhan kasi immune niya na yung presidente. Oo. Hindi siya pwedeng kasuhan habang siya po ay nakaupo. Oo. Paano mo yung kasuhan ang presidente? Diba? So, pwede lang tanggalin ang presidente sa kanyang upuan o sa kanyang pwesto through impeachment. Kung kasuhan mo ay hindi yan tatalab kasi hindi nga pwedeng kasuhan habang nakaupo pa ang presidente, ganun din ang vice president. O, diba? Kaso nga lang, nagtangka itong mga anti-Marcos ko no, mga piki, mga piking anti-Marcos na sila De Lima, yung mga Makabayan Black, mga anti-Marcos kuno yan. Oo. So drama-drama lang nila na magsampa ng impeachment dito kay Bongbong Marcos, pero pinatay ka agad ito diyan sa diyan sa House of Representatives. wala namang ebidensya eh. Ngayon, may kasalanan ba yung iba? Ay, nakita ko yung mga tinuro. O di ba pinailan ng kaso? Yung sagot ko kanina, yung kaninang sinabi ko na may mga hinihiring sa sandigan. Eh, hindi yun ang hinahanap ng taong bayan, Yorme. Oo. Mastermind ang tinatanong sa'yo. Ang sinasabi mo naman, yung mga sapsap at dilis, mastermind. Yung malaking isda. Oo. So ngayon, kung ipipilit mo na pwedeng sampahan, itong si Bongbong Marcos, kung may ebidensya ng kaso, ay mali ka dyan. Kasi kahit na may ebidensya nga, ay hindi ka pwedeng magsampa sa presidente ng kaso.
pwede mo lang siyang tanggalin sa pwesto through impeachment. Kaso nga, pinatay na. Oo. Ng mga kakampi niya dyan sa Kongreso, itong impeachment sa kanya. So kung siya po ay matanggal sana sa impeachment, doon pa lang siya pwedeng kasuhan. So kaya wag mo nang ipilit, kung may ebidensya ay dapat kasuhan. Talaga naman, Yorme, oh. Paano mo makasuhan ng isang sitting president? Walang ganon, Yorme. Wag mong ipilit yung ebidensya mo. Kahit siyang katutak na ebidensya yan, hindi mo yan magawa sa presidente. Oo. Dahil pwede lang, kailangan tanggalin muna siya sa pwesto through impeachment. Din, saka mo siya makakasuhan. May hinihiring sa ombudsman, may hinihiring sa korte. Ayun, dapat mapapanagot. Ngayon, kung sino pa matatamaan, buntot nyo, hila nyo. Pero Yorme, let's follow your logic. Yes. Sabi nyo kung nagkamali yung isa, Ayan. Mukhang nakuha ni Banat Bay itong aking argumento. tinuro si ganito, tapos hindi nyo inaksyonan, kayo may kasalanan. Tama. Ganun na nangyari. Si Zaldico may kasalanan, hindi inaksyonan ni Romualdez, so si Romualdez ang tinuturo. Alam naman natin, whether we like it or not at we deny, si Romualdez, hindi naman gagalaw yan nang walang basbas ng presidente. Oh, di ba nasupalpal ka doon? So ano nga yung palusot mo ngayon yan? Oh, sino ba yung speaker? Oh, di ba pinsan yan? At bukod doon sa pinsan, once na speaker of the house ka, mga kababayan, ay talagang sakop yan ng presidente. Oo, aminin man natin o sa hindi, hawak na yan ng presidente. Oh, matatandaan ninyo mga kababayan, si Peter Alan Cayetano at itong si Velasco nung nakaraang administrasyon ni President Duterte. Di ba? Mga hawak sila ni President Duterte. Oo, si Velasco. Si Velasco, talagang malapit na malapit yon kay BP Sara. Oo. At si Cayetano naman ay malapit na malapit kay Tatay Digong. So ibig sabihin, pag once na ikaw ay Speaker of the House, mga kababayan, ay talagang kontrolado ka ng presidente. Oo. So, kung itong si Romualdez ay gumawa ng katiwalian, di ba? Si Saldico, sinong may hawak kay Saldico? Di ba si Romualdez? Oh. Sino may hawak kay Romualdez? Di ba si Bongbong Marcos? Ngayon, kung susundan yung iyong logic na ikaw ang mananagot doon sa kapalpakan ng iyong mga tauhan, dapat hindi mo sinasabi na chismis lang yung akusasyon kay Bongbong Marcos. O, di ba? Doon pa lang wasak na Oo. Doon pa lang sa logic mo na yan, wasak na. Kahit na hindi mo ituro si Bongbong Marcos dahil pinabayaan niya itong si Romualdez at itong si Saldico, wasak na. Oo. Pwede nang managot si Bongbong Marcos dito kung ang logic mo ang susundan. Kaso nga, isinangkot talaga. Oo, literal na isinangkot ni Saldico. At itong mga Marines, si Gutesa, na nagpapatunay na naghatid sila ng mali-malitang pera sa bahay ni Bongbong Marcos. Paano yan? Di ba? Tapos sabihin mo, chismis lang. Anong klase ba naman yan, Yorme? So there is a corruption from bottom na nanggaling sa Kamara. Imposible namang walang kinalaman ng presidente. May tinatawag Tama. kasi by association misa pag na-associate ka, for example si President Marcos pinsan si Speaker. Tama, by association. Di ba yan din naman ang ginawa sa akin. Hindi lang pinsan. Speaker of the House pa siya.
Sino yung nagko-control ng Speaker of the House? Di ba, Presidente? So ngayon, identified ka na ikaw ay pro-Marcos, tauhan ka ni Marcos. Ngayon, gumawa ka ng katiwalian, tapos sabihin mo, hindi mananagot dito si Marcos. Ang bihira. Speaker of the House, normal yan. Oo. Katabi ko lang si Joma. Anong tawag na sa akin? Is komunista. Tama. Hindi ganon. Ang babaw naman ng iyong ng iyong example. Oo. Katabi mo lang pag hindi ganon. May malalim yan na batayan. Oo. Bago ka sabihin na ekonomista, ay kailangan talagang may maipapakita na naging komunista ka nga. Oo, naging member ka nga ni Joe Masison. Kaso wala eh. So, yun ang chismis. Pero dito, pagdating kay Marcos, hindi chismis ito, mga kababayan. Oo, kasi may mga nakulong na. May na nagbalik na ng pera, milyon-milyong pera, sila Alcantara. Ilang milyon yung binalik na ni Alcantara, di ba? 150 milyon na yata. Maging si Bryce Hernandez. Yung kanilang mga ninakaw. So talagang may nangyaring nakawan dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Oo, sino ba si Henry Alcantara, di ba? Under executive. DPWH, si Bryce Hernandez. Di ba? Under executive yan. DPWH. Oh. Ano yan? Ano yung masasabi mo dyan ngayon, Isko Moreno? Kung susundan natin yung logic mo, kung may mga tauhan ka na gumawa ng katiwalian, ikaw yung mananagot. Ngayon pagdating kay Marcos, hindi pwede yun i-apply sa'yo lang. Ay, pambihira ka. Si Henry Alcantara at saka Bryce Hernandez ay under executive. Kasi mga DPWH official sila. O ano yan? Huli ka ngayon. Straightforward. Minsan, natatabi ka lang sa litrato. For example, yung itinatabi si BP Sara sa isang litrato ng tao, ina-associate. So may kasalanan na si BP. Iba nga yun eh. Dahil dito sa administrasyon ni Marcos, may mga nakulong na at may nagsuli na ng pera. Sino ba yung mga nagsuli ng pera? Ha? Hindi si Bong Revilla nagsuli ng pera. Oo. Si Bong Revilla hindi under executive. Dati po siyang senador, mga kababayan. Ang nagsuli ng pera, mga kababayan, Isko Moreno, tauhan ng executive ni Bongbong Marcos. Paano yan? Tapos sabihin mo, ang gagawin mo nga yung halimbawa, yung mga nakatabi lang, yung nagpa-picture lang kay BP Sara, nagpa-picture lang sa'yo. Hindi. Kay Bongbong Marcos talagang may ebidensya. May umamin. Oo, may umamin talaga na gumawa sila ng katiwalian. So iba yun. Kaya wag mong ikumpara yun. Ang layo ng comparison mo, Isko. Sayang, binuto ka pa naman ng misis ko. Oo, nag-aaway pa kami dati ng misis ko. Picture siya sa akin. Correct. Lalo na ako. 5-5 yata nagpa-picture sa akin. Paano kung mamamatay tao pala yung katabi ko? So, ang point ko is that, kung si Saldi umamin,
sa kasalanan niya. Mm-mm. Papanagutin niya. Mm-mm. Papanagutin natin. Inamin niya eh. Ang sabi niya, siya nagdala ng pera, ng ganito, ng mali-maleta. O, inamin niya. O, So dito pa lang, sablay na naman. Oo. Sablay na naman. E paano pala kung hindi aamin si Bongbong Marcos? Pero lantaran, limpak-limpak. Gabundok yung ebidensya na sangkot nga siya. Oo. Ibig mong sabihin, hindi siya makakulong, halimbawa, dahil ayaw niyang umamin. Kalukuhan yan. Ebidensya. Hindi yung pag-amin ng tao. Kasi mayroon pong mga umaamin na napaamin lang dahil tinakot. O kapalit yung ulo ng pamilya kaya umamin. Di ba? So marami yan. Pero dito kay Saldico, hindi ko naman sinasabi na wala itong kasalanan. May kasalanan ito, kaya nga sila pare-parehas eh. Tapos sabihin mo, kung si Saldico ay umamin, di kasuhan, ikulong. Paano nga? Yung ibang kriminal, hindi naman umaamin. Pero, kitang-kita yung mga ebidensya. So, ibig mo sabihin, hindi sila pwedeng ikulong dahil hindi sila umaamin. Palpak ka talaga. Panagutin natin. May itinuro siya. O di kasuhan natin. Ayun. Hayaan natin, halimbawa, tinuturo niya si Speaker. Meron daw silang, anong tawag diyan? Connivance. O di pa panagutin. Pero ako kasi, Hindi niya, ingat na ingat siya magbanggit. Sa pangalan ni BBM. O hanggang speaker lang siya. Samantala, yung tanong sa kanya ay si BBM. Oo, pero doon lang siya kay Romualdez. halimbawa, katulad yan, sandpit ko yan. Di ba? Kung yung nanay nga niya, hindi siya mabantayan ng 24 oras, ako pa kaya. Correct. So they may be guilty of something or they may be not guilty of anything. Di ba? Pero pagka ang naging basihan kasi natin, chokaran, Mm. o kaibigan, o kakilala lamang, o kaya may kasalanan na siya, lahat na tayo dali. Si BP Sara, dali. Mababaw yon, Mayor. Napakababaw yan. Oo. Hindi ganon, walang ganon. Porkit kaibigan mo lang, dadamay ka na sa katiwalian ng kaibigan mo. Hindi yon. Hindi yon ang pinupunto. Kahit grade 1, alam yung mga ganyang argumento. Pang grade 1 lang yung sinasabi mo, Mayor eh. Pang grade 1 lang yung ganyang argumento. May ebidensya. Oo. Si Alcantara, si Hernandez, nagbalik ng kanilang mga ninakaw. So, susundan natin yung argumento mo. Ang sabi mo kanina, kung may may mga tauhan ka na gumawa ng kalukuhan, sagot mo yun. O ngayon, si Alcantara at saka si Hernandez, saan nasasakop yan? Di ba sa executive yan? DPWH yan? Ngayon, di mo ngayon pananagutin si Marcos? Huli ka ngayon. Ako dali. Kasi kung may nagpa-picture sa akin, Nyumanyanga pala. Damay Biyahero. ka. Biyahero. Di ba? Ang dami nun. Lalo na yung mga mainlander. Alam mo naman sa downtown. Kami madidistinguish namin sino Filipino-Chinese, sino mga mainlander. But we are public officials. Yes. At kumita na naman itong si Tulits ng Maynila, mga kababayan. Oo. Kumita na naman siya rito sa issue na ito. Oo, magaling magkuhan yun. Magaling mag-pick up ng mga pabor. Pabor dito kay Marcos. Oo. Diyan siya kumikita eh. Hindi talaga siya
nag-explain ng katotohanan, kundi basta siya one-sided lang. Oo, one-sided lang siya. Yan, si Tulits ng Maynila, mga kababayan. Oh, ganun yan. Sigurado yan. Oo. Tutulig sa inya naman itong mga taga-SMNI na ito. Oo. Baka sabihin niya naman, ayan, supalpal na naman. Ewan ko lang kung ano yung kanya namang thumbnail ngayon. Supalpal, mga DDS. Ganyan yung mga kwanito ni Tulits ng Maynila. Diyan siya nabubuhay. Pagtatakip ng mga kalukuhan. Kakampi siya ng mga inaakusahan ng katiwalian. Oo. Yan. Oo. Tagapagtanggol ng mga inaakusahan ito ng katiwalian. Kaya ako talaga sa totoo, sa akin lang kung yun ay applicable kay President Marcos na maaaring may ginagawa yung iba na hindi niya alam. Minsan na-associate lang siya. Yeah? Ganun din naman yung kay BP Sara. Bakit natin sasabihin dahil lang sa may litrato? May kasalanan na si BP Sara. Ano yun? Hindi yun. Association yung associate yung mga sinasabi mo na. Iiwanan mo na yung argumento mo. Ikaw yung nagpauso yan kanina ng argumento mo na kung may ginawang katiwalian yung mga tauhan mo ay ikaw ang mananagot. Tapos ngayon dito pagdating kay Marcos, tauhan ni Marcos yung DPWH, under executive yan. Di ba? Nasaan na yung sila Cabral? Si Cabral namatay na. Tapos itong secretary ng DPWH, di ba? May kaso ngayon. Sino may hawak ngayon yan? Di ba si Marcos? Under executive yan. So ngayon, kung susundan yung linya mo, yung argumento mo, na yung mga tauhan na gumagawa ng kalukuhan, under executive mo, ay ikaw yung mananagot, dapat ganun din yung gagawin mo. Pagdating kay Marcos, sasabihin mo, dapat si Marcos ang mananagot dyan. Dahil siya yung may mga sekretary dyan ng mga tiwali. Pero bakit na iba ka dito pagdating kay Marcos, pero sa sarili mo, ikaw yung gustong managot doon sa mga tao na gumagawa ng katiwalian? Hindi ka maintindihan, Yorme. Ano sinabi? Ano yung nag-gaybi, nagbota ng Anchape ng pera kay BP Sara? Sabi lang niya yun Yes. Di ba? So yung akin, gano'n. Kaya ang pinakamabisa sa ating mga Pilipino, ito naman, in conclusion, ako naman ito lang, para hindi tayo naliligaw at hindi pumapait ang buhay natin. Kasi minsan nakakainis talaga dahil nakakakonsumi, hirap na nga. Tapos ito pa balitang naabutan mo, di ba? Tira dito, tira doon, point A to point B, 90 million. Nung hindi na-discover, point B to point A, 90 million ulit. Nung mabibisto na, ginawa pa ulit point A to point B. Pag iniisip mo yon, talaga mabibisit ka at gusto mong ilagom. Lahat na kayo may kasalanan. Lahat kayo walang ya. Ganun na. Ang problema noon, yung susunod na henerasyon. Kapag hindi tayo naging mainam na papanagutin yung tunay na may sala at ilalagom na lang natin sila dahil sa politika o away sa politika, wala nang tatamasahing maayos na pamahalaan ang mga anak natin. Doon tayo magkwidaw. Ayun, huwag kang magsasabi, Mayor. Na-chismis lang yon. Yung akusasyon kay Marcos. Dahil bukod nga doon sa mga sinabi ng 18 Marines o 18 na sundalo, ni Gutisa, ni Saldico, mayroong tunay na nangyari. May mga tauhan si Marcos under his executive na gumawa ng kalukuhan. Argumento mo yan nagsuli ng pera yung mga tauhan ni Marcos.
Ano yan? Pagdating sa'yo, pwede ikaw yung managot sa mga tauhan mo na gumagawa ng kalukuhan. Tapos yung mga tauhan ni Marcos na gumagawa ng kalukuhan, sabihin mo, chismis lang. Yung akusasyon kay Marcos, hindi mo pa panagutin si Marcos. Ay, grabe naman. wala ka talaga, Mayor. Oo, wala. Hindi ako kumbinsido dyan sa mga kuhan mo. Talagang nahalata tuloy na pro Marcos ka na ngayon. Nabigyan ka lang ng bigas eh. Nag-iba ka na ng timpla. Grabe, nagkabuhol-buhol na inyong paliwanag. So ngayon, mga kababayan, ay tingnan po natin dito, panoorin po natin itong isang DDS vlogger na talagang binanatan dito. Si Isko Moreno, mga kababayan. Ito po. Ayan, si Ka-Eric, mga kababayan. Panoorin po natin. Pag-uusapan po natin sa puntong ito, itong medyo baloktot at hindi tumutugma sa realidad ng kalagayang politika ang naging pahayag nitong mayor ng lungsod ng Maynila na si Mayor Isko Moreno. Ayan, si Yorme. Aba, sabi ng mga nakakita ng kanyang pahayag na nakapost sa social media, ano ba naman ito si Isko Moreno? Biglang nag 360 degrees ang kanyang ikot at humahalik na sa talampakan ng mga magnanakaw at mga buaya led by Marcos and Romualdez. Yun ay tanong ng taong bayan, ha? Mga kababayan, kasi alam naman po natin na noong elections 2025 ay nagka-tactical alliance po si Isko Moreno at sila Vice President Sara Duterte. Though informal, nakita natin na tumulong sa kampanya sa Maynila si Vice President Sara Duterte laban sa mga abusado at nasasangkot sa maleta at mga flood control at mga issue ng pandarambong at pangungurakot sa kabanang bayan. Partikular po ang mga kongresista kagaya po ni Congressman Joel Chihuahua, ni Congressman Benny Boy Banal na Aso. Oo, yung ginawa ni Joel Chihuahua, mga kababayan, nung nakaraang administrasyon, nung nakaraang mayor, mga kababayan, na nagpatayo sa mga bangkita ng barangay hall. Di ba pinagdudurog ni Isko Moreno yon? Pero ngayon, mga kababayan, magkaibigan na sila ni Chua. Oo, tahimik na sila. Oo, BFF na sila ngayon. Di ba? Saan ba ngayon kumakampi si Chua? Di ba? Pro Marcos yan. At dahil pro Marcos, itong si Chua, tumahimik itong si Isko. Oo. Tinagdudurog lang niya yung mga pinatayo ni Chua. Oo. Pero ngayon tahimik na. Oo, ano nangyari na kay Chua? 'Di ba? Nagkaroon ba ng investigasyon dito sa mga pinagagawa ni Chua? Hindi. Sabi ni Yorme, kinasuhan niya raw. Kalukuhan yung kaso-kaso na yan. Ala yan! Pero kung nagkaroon yan ng investigasyon, malaman sana ng taong bayan. Oo. Ng public investigation, malalaman sana kung anong palusot dito ni Chihuahua. Bakit ginawa niya yung mga bangkita ay yung mga sidewalk ay tinayuan niya ng mga barangay hall. So, doon sana nalaman ng mga tao. Kaso wala eh. Kinausap lang ata ito si Mayor. Ala na, tumahimik na. Tapos may nakasampa naman daw kaso. Oo, wala na. Ang maganda kasi rito, may investigasyon talaga, public. Kapag niyang nasampa na yan, kunyari, sa korte, wala yan. Wala nang alam yung taong bayan sa nangyayari.
Santong Caballo Abante. At syempre, bumaba dyan si Vice President Sara Duterte at umikot sa Kamaynilaan during the time of campaign upang ibulgar, ibunyag ang mga katiwalian at mga abuso sa poder at kapangyarihan at mga kabulastugan nitong binanggit natin ng mga kongresista na sinamahan pa ni Mayor Isko Moreno, no? At alam naman po ni Isko Moreno na itong sila Abante, si Boy Banal na Aso, Pastor Pasturan Santong Caballo Abante, at itong si Joel Chihuahua ay mga alipuris ni Marcos at Romualdez para wasakin si Vice President Sara Duterte. And nang maupo na po muli sa kanyang panibagong termino, itong si Mayor Isko Moreno, nakita din natin kung paano niya nilansag o sinubukang lansagin ang mga abusadong impluensya na ginagawa nito ni Congressman Joel Chihuahua sa Maynila, no, mga kababayan. And dahil diyan, nagkaroon ng pananaw ang mga mamamayan, ang mga taga Maynila na si Yorme Isko Moreno ay kontra sa katiwalian at mga pandarambong na ginagawa o nangyari na ang pasimuno o ang mastermind ay ang itinuturo ng mga ebidensya at mga pahayag si Marcos Jr. at si Martin Tambaluslos. Ngayon, naging kampante ang pananaw na ito ng mga taong bayan, believing that Isko Moreno as a very potential leader ng ating bansa, lalo na sa pangunahing lungsod, the capital city of the country, at siya ang alkalde, ay tumatayo laban sa katiwalian at naninindigan na papanagutin at dapat singilin, parusahan at pagbayarin itong mga nasasangkot sa 1.5 trillion pesos na pagnanakaw sa kaban ng bayan o sistematikong korupsyon at malawakang pandarambong. At yun nga, the evidence, the testimonies all point out papunta po sa tinatawag nating criminal trails of being the mastermind, sila Marcos Jr. at sila Martin Tambaluslos. At sila Saldico at iba pang mga maleta group ng sindikato ay mga alipores at mga operators. Pero kamakailan lang nagbago ang ihip ng hangin, nagkaroon po ng biglaang pagpihit ang mga naging paninindigan na ipinapakita ni Mayor Isko Moreno sa taong bayan, no? Kasi nga nabigyan siya ng bigas ka Eric. Nabigyan siya ng bigas. 'Di ba? Ipinakita sa television. Nagbuhat pa nga si Marcos ng bigas 10 kilo. Oo, truck na bigas yung ibinigay niya doon sa Maynila, 'di ba? Oo, 'di ba? Akala ko ba mayroong ipinapatupad na kontra-ipal? Bawal yung mga politiko na magpakita doon sa mga donasyon or yung mga assistance. Oo. Dapat walang mga politiko doon na makikita. Maliban sa DSWD o anumang mga basta hindi politiko. Pero nangyari dito sa Maynila, nandoon si Mayor Isko, nandoon yung Vice Mayor, di ba? Yung pa ata yung mga congressman, nandoon yung presidente ng Pilipinas. O nasaan yung kontraipal ni John Vic Remulla? Na ayaw niya yung mga politiko ay haharap doon sa mga donasyon. Magpapakita sa pagdidistribute ng mga donasyon. Di ba? So, doon pa lang nalabag na yung resolution ni Remulla na kontra-ipal. No? Nakita natin, naging malambot siya at biglang naging kaibigan si Joel Chihuahua. Isa po ito sa attack bulldog na ginagamit ni Martin Tambaluslos at nila Marcos
sa maruming laro ng baluktot na impeachment operations laban kay Vice President Sara Duterte. Biglang naging kaibigan at kumalma si Mayor Isko Moreno sa kanyang mga political positioning patungkol kay Joel Chihuahua, itong kongresista ng Maynila, mga kababayan. So, nagkaroon na kaagad ng pagdududa o pag-question ang mga mamamayan kung ano ba talaga ang totoong kulay ng politika at kung mayroon bang tama at sincero na paninindigan itong si Yorme pagdating po sa malinis na pamamahala, matinong panggobyerno at ang pagtindig upang tutulan at papanagutin ang mga nasasangkot sa katiwalian at mga pandarambong. Aba, mas lalo pang naging matingkad ngayon ang mga pagdududa at pag-question dito sa mga pananaw ni Yorme nang bigla nang sabihin na pagdating daw sa usapin ng katiwalian o ng malawakan at malubhang korupsyon sa flood control projects at mga anomalya kaakibat nito, naniniwala siya na hindi guilty o hindi sangkot si Marcos Dismiss lang daw kay Rick. Jr. Talaga ha? Talaga lang ha? Natatawa tayo at nagkakaroon tayo ng sarcasm o pandidiri dito sa baluktot na uri ng political style nito ni Yorme. Trapong-trapo. Unang-una, kung convenient sa kanya na mainit ang issue at pwedeng sakyan, sasakyan niya. Pero kung sa tingin niya ay mas mabigat at nakakapabor ang benepisyo ng pagpapasipsip kahit pa na mandarambong at mandurugas ang gobyerno, na dapat ay siya bahagi ng pagbabago at pagsisiwalat nito, papanig siya doon kasi mukhang hindi pa naman sigurado na tatakbo si Sara Duterte sa pagkapangulo o mananalo sa pagtakbo sa pagkapangulo. Saka ang isang palusot niya dito ka Eric, ano man daw ang tulong na matatanggap niya sa bayan ng Maynila o sa city ng Maynila, ay tatanggapin niya alang-alang sa kanyang mga kababayan. Oo. Kasi yung mga constituents niya rin naman daw yung makikinabang. So yun yung kanyang purpose. Kaya gusto niya na wala siyang kakontra o kalaban. Oo. So yun yung purpose niya. Makipagkaibigan siya sa lahat. Basta tutulong lang sa kanyang bayan diyan sa Maynila. Oo. So hindi niya na iniisip kung ito man ang mga tulong na ito, yung mga tumutulong, ang mga tao na yan ay mga masamang tao. Oo, hindi niya na, wala siyang pakialam dyan. Kasi sabi niya nga doon sa Vox Populi, sa interview sa kanya, ay kahit sino daw na umupo na presidente ay susuportahan niya. Oo. Basta tutulungan lang ang kanyang bayan, ang kanyang itong City of Maynila. Oo, susuportahan niya. Oo. So kumbaga wala talaga siyang kakalabanin. Kung sino mang uupo dyan na presidente, wala. Okay lang sa kanya yan. Basta yung City of Maynila ay hindi pababayaan. O di ba? O di wow. So malaya. Kung talagang may loko-lokong presidente na nakaw dyan sa Maynila, kasi di ba, yung Malacanang, sakop ng Maynila yan. Kahit lantaran ng nakawan dyan sa Maynila, ay okay lang yan kay Yorme. Oo, okay lang. Kahit nakita niya na yung mga mali-malita, okay lang yan. Ang mahalaga, natutulungan din siya. So parang ganyan yung gustong palabasin dito ni Yorme. Kasi sabi niya, kahit sino daw nakaupo dyan na presidente ay susuportahan niya.
O, di ba? So, kumbaga, wala siyang talagang paninindigan na anti-corruption siya, mga kababayan. Oo. Wala siyang paninindigan talaga dyan na anti-corruption siya. Basta ang halaga sa kanya, kung corrupt man yan, na opisyalis na yan, na presidente na yan, o sino man yan, basta tumutulong sa kanyang bayan, dyan sa Maynila, okay lang sa kanya yan. Susuportahan niya pa rin. So yan yung gustong palabasin dito ni Yorme. Kaya wala siyang kaaway. Although nagdeklara na si VP Sara Duterte and she is still the front runner sa mga survey sa pagkapangulo in 2028. So ano pong nakikita natin dito? Obviously po, alam ni Isko Moreno deep inside his heart, deep inside his mind, no? Tanggalin niya lang ang pagkapolitiko niyang sip-sip at politikong diskardidor. Itong si Isko Moreno, alam po niya. Very basic po ang lahat ng mga nangyaring kabulastugan at mga paglapastangan at pagsalaula sa budget 2023, 2024, 2025, and even dito sa 2026. May komento ba si Yorme doon sa pinapasuli ng Supreme Court? Oo, doon sa PhilHealth. At meron pa. Ang dami pang makinuhan itong admin na Marcos admin sa Kabanang Bayan na pinapasuli. Pero nag-ingay ba dito si Yorme? Hindi. Oo, di ba? So sino yung gumawa nun? Alangan namang si Duterte ang gumawa nun, Yorme. Sila Marcos yung inutusan na magsuli. Natural. Sila yung kumuha. Pero bakit sabihin mo? Chismis lang yung mga akusasyon kay Marcos. Author si Marcos, kasabwat si Romualdez. Lahat po ng patotoo, sirkumstansya, mga pahayag, mga dokumento, at mga kaganapan, dumudugtong po ang kriminal na pananagutan pabalik kay Marcos at kay Romualdez. Bakit? Hindi ba alam ni Yorme Isko Moreno na si Marcos ang pumipirma ng budget matapos itong katay-katayin, matapos itong gawing sindikato at istapa nila Saldico at ng gang nila Romualdez sa sindikato sa House of Representatives at kasabwat pati ang ilang mga senador, bumabalik kay Marcos ang naturang budget at pinipirmahan niya. Hindi ba alam ni Isko Moreno yon? Alam niya yon, Kaire, kaso nga lang mayroong tinatawag si Isko na associate lang daw. Na associate lang daw itong si Bongbong Marcos. Oo. Sabi niya, porket ba nakatabi ako ni Joe Masison ay NPA na rin ako, komunista na rin ako. Yun yung kanyang example na na-associate lang itong si Marcos. Ay malinaw naman na alam nito ni Isko Moreno na itong mga budget na ito, hindi naman ito maipapasa kung hindi siya pipirma. Oo. Tapos sasabihin ni Isko, chismis lang lahat ng mga akusasyon na ito kay Bongbong Marcos. Di ba kalukuhan? Alam. O bakit sasabihin niya na si Marcos ay walang kinalaman sa sindikato ng pangungurakot at pandarambong sa Kabanang Bayan? Number 2, mga kababayan, ang kino-question ngayon, subject for oral arguments and deliberations sa Korte Suprema na unprogrammed appropriations na umaabot ng halos 2 trillion pesos in the 3 budget cycles na binanggit ni Ka-Eric, 2023, 2024, and 2025, close to 2 trillion pesos po ang naging unprogrammed appropriations. Pinayagan ni Marcos yon. Nag-realign, may allocables, may insertions, may unprogrammed na hindi na po tumutugma doon sa aktual na National Expenditures Program, and yet pinirmahan pa rin ni Marcos.
Ibig sabihin po, alam ni Isko Moreno na alam ni Marcos na mayroon pong kinatay at ginawang sindikato sa budget. Kasi hindi naman pwedeng pumipirma siya ng pikit mata, bulag, pepe at bingi siya na walang feedback mula sa kanyang mga cabinet members, lalo na sa kanyang finance and economic managers. Hindi pwede yun. Hindi ka panipaniwala na hindi alam ni Isko Moreno. Kasi nga, nagbubulag-bulagan lang ito si Isko. So, hindi natin alam. So, hindi naman natin sinasabi na nabigyan siya ng malita. Siguro, hindi naman na ganon. Mayroon siyang ibang pan dito eh. May iba siyang purpose dito. Kasi kung matatandaan natin, mga kababayan, nung siya po ay tumakbo nung pagiging presidente, kapag sabi niya, kapag siya ay natalo, ay kuha na daw siya sa politika. Magpapahinga na daw siya sa politika. Tapos malaman-laman natin, kinontra niya mismo yung kanyang dating busy, di ba? Na naging mayor. Kaya siya ngayon ay nakabalik na mayor ng Maynila, di ba? So may binitawan siyang salita na hindi na siya tatakbo sa politika. At nag-itbulaga na nga siya noon eh. Akala ko naman talagang totoo yung kanyang sinasabi na magre-resign na siya sa politika. Pero ano nangyari, di ba? So ganun yung ganun. Oo. Kaya ginagawa ito ngayon ni Yorme dahil may balak na naman ito. Malamang na malamang siya ngayon yung nililigawan nito ni Marcos na tumakbo muli sa pagiging presidente. Kasi siguro hindi nakuha ni Marcos itong si Liner Robredo na tumakbo na siya yung mag-i-endorso kay Liner Robredo kasi siyempre marami pa rin yung mga diehard na mga dilawan na alam mo na ayaw talaga kay Marcos. So maraming magagalit dyan kapag itong si Lini Robredo ay magpapa-endorso kay Marcos. So siguro ito ngayon yung kanilang niluluto ngayon si Isko Moreno na maging pantapat kay BP Sara sa 2028. Kasi itong si Isko, walang isang salita ito eh. Oo. Ayaw niya na raw sa politika, magpapahinga na siya sa politika, and yet tumakbo uli sa pagiging mayor at ang kinalaban niya pa yung dati niyang busy mayor na kakampi niya. Tapos kinalaban niya. So ganyan ang pagkatao nito ni Isko Moreno, mga kababayan. Na si Marcos Jr. pumapayag na kinakatay ang budget mula doon sa National Expenditures Program ay nagiging isa itong sindikato na budget, and yet for the last 3 budget cycles na binanggit ko ay pinipirmahan at ginagawang batas ni Marcos. Ibig sabihin po, very basic. Alam ni Marcos sapagkat nanggaling sa kanya ang utos na kung si Saldico pa ang magbubunyag nito at ibinunyag niya sa kanyang mga serye ng mga revelations patungkol sa sindikato ng Marcos at Romualdez na sabwatan, 100 billion pesos every year po ang nakatalaga para sa tinatawag na presidential pork barrel. Ayun. Pag sinabi mong presidential pork barrel, alam na. Ito ang hinihigop. Ito ang sinisipsip upang nakawin at durubuhin na pundo. Pag sinabi po ang nature ng pondo ay nagiging parang pork barrel, dyan po nanggagaling ang pagsipsip ng dugo ng pawis at dugo mismo ng mga taong bayan na nagbabayad ng buwis, ina-allocate sa pork barrel type allocations. Kagaya sa unprogrammed appropriations, insertions, realignment at allocables. Marcos, sabi ni Romualdez at sabi ni Saldico, sila ni Romualdez, 100 billion pesos. Mababa yun. Taon-taon. Ayun. Hindi ba yan alam ni Isko Moreno? Alam. Nagmamaang-maangan dahil diskartidor. Sakto. Alam niya ni Isko.
Opportunista lang talaga itong si Isko Moreno, mga kababayan. Oo. May balak itong kumandidato uli ng pagiging presidente, mga kababayan. Oo. Kaya wag po tayong magtiwala dito sa kanyang mga sinasabi. Sinabi niya na yan na hindi na siya tatakbo sa politika. Tapos ngayon, nagiging mayor uli, di ba? Kalukuhan. Nagpapasipsip at nagpapalusot dahil malamang may nakuha ng benepisyo. Ayan, mga kababayan. Thank you po sa inyo pong panonood. Dito ko na po putulin ang vlog na ito. At paki-like lang po at paki-subscribe dito po sa ating pong vlog na ito. At dito po sa ating channel, mga kababayan. Maraming salamat po. God bless us all.